Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ngayon ay ipinagdiriwang natin ang kapiyastahan ni Apostol Santiago. At sa halimbawang ito ni Apostol Santiago ng kanyang pagbibigay ng buhay para sa Ebanghelyo at para sa ating Panginoong Jesucristo, nawa makatulad natin siya upang tayo rin ay maging alagad ng ating Panginoon na nagpapahayag ng kanyang mabuting balita. At upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, isipin muna natin sumandali ang ating mga nagagawa, mga pagkakasala at mga pagkukulang, at ihingin natin ito ng awa at patawad sa Diyos. Buong kababaang loob nating sambitin, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Mapuri sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka namin sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo.
Ama naming mga pangyarihan, itinalaga mo ang unang pag-aani ng iyong mga apostol sa pagdanak ng dugo ni Santiago. Ipagkaloob mong tumibay ang iyong sambayanan sa kanyang pagpapahayag ng pananampalataya at lubusang pagkakamit ng pagdalangin niyang puspusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kaming pinagkalooban ng kayamanang espiritual na ito ay hamak kumbaga sa sisidlan, ay palayok lamang, upang ipakilala ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigibit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay, nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kami laging nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Kristo, upang sa aming kantaway may kamatayan, ay mahayag ang kanyang buhay. Ano pat, habang ako'y dahan-dahang namamatay, nagkakaroon naman kayo ng buhay na walang hanggan. Sinasabi sa kasulatan, nagsasalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Bunga ng gayong diwa ng pananampalataya. Nagsasalita rin ako sapagkat ako may sumasampalataya. Sapagkat nalalaman kong ang Diyos na muling bumuhay sa Panginoong Jesus, ang siya ring bubuhay sa akin kasama niya, at magdadala sa inyo at sa akin sa kanyang piling. Ang lahat ng pagtitiis ko ay sa kapakanan ninyo upang sa pagdami ng mga nakatatanggap ng mga kaloob ng Diyos, lalo namang dumami ang magpapasalamat at magpupuri sa Kanya. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Nalingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ihalik. Ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila, anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay, di nawawala. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Kung paanong inuulan yaong inyong batis, sa sariling bayan namin kami poon ay ibalik. Sila mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning, masasayat,
natutuwa. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhi nananangis ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Ang nagtanim na may luha ay aaning natutuwa. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedeo kasama ang kanyang mga anak. May ibig siyang hilingin, kaya't lumuhod siya sa harapan ni Jesus. Ano ang ibig mo? Tanong ni Jesus. Sumagot siya, sana'y ipagkaloob ninyo sa dalawa kong anak na ito ang karapatan na makaupong katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Jesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo, ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan ng aking Ama. Nang marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid, kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi sa kanila, alam ninyo na ang mga pinuno ng mga hentil ay naghahari sa kanila at ang dinadakila ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tulad ng anak ng tao na naparito, hindi upang magpaglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay upang matubos ang marami. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsiupo. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang kapiyastahan ni Santiago. At sa mga apostol ng ating Panginoong Heso Kristo, 2 ang mayroong pangalang Santiago. At ngayon ang pinagdiriwang natin ay si Saint James the Great, o siya yung kapatid ni San Juan, mga anak ni Zebedeo, at sila yung mga unang tinawag ng ating Panginoon upang maging kanyang alagad. At gayon din, si Santiago ay naiwan sa Jerusalem matapos ang muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo, at siya ang naging una na minartir sa mga apostol. At siya ay pinapugutan ni Herod Agrippa. Yan. So, ang binabanggit o ang pinagdiriwang natin na si Santiago ay kilalang-kilala natin sa Ebanghelyo bilang kapatid nga ni San Juan at yung tinatawag na Boanerges, mga anak ng kidlat, sapagkat napakabilis nilang magdesisyon sa ibang bahagi ng Ebanghelyo. Sila ang nagsabi sa Panginoon nung ayaw silang papasukin sa lugar ng mga Samaritano. Ang sabi nila, pugnawin na po natin ang lugar na ito. Paulanan ho natin ng asupre. Yan. Sila kaagad yung nagdesisyon ng ganung bagay. At isa sa mga ginawa pa nila ay ang kasama pa ang kanilang ina o asawa ni Zebedeo, lumapit sa ating Panginoon at hinihingi ang luklukan sa kanan at sa kaliwa ng ating Panginoon. Sapagkat tinitingnan nila na si Jesus ay magiging hari ng mga Hudiyo
magiging hari ng Israel o magiging hari ng kanilang bayan. At hindi nila naiisip yung spiritual o yung paghahari ni Jesus sa langit, kundi yung pisikal na paghahari. Kaya nga, ang nais nila yung luklukan sa tabi ng ating Panginoong Jesucristo. Pag mamataas, marahil, nakikita na siguro nila yung kapangyarihan, nagiging palalo dahil sa biyaya na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoong Jesucristo bilang mga apostol. Pero katapos-tapusan, pinakita ni Jesus kung paano tayo dapat maging mga disipulo. Kung paano ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Kung nais mong maging mataas, kung nais mong maging dakila, kung nais mong maging kilala ka, magpakababa ka muna. Maging katulad ng isang bata. Ialay ang buhay. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoon, maiinom ba ninyo ang kalis ng paghihirap na babatahin ko? At sabi nila, opo, tunay. Si San Juan lang naman ang hindi namartir sa mga apostol, pero lahat sila nagdanak ang dugo para sa Ebanghelyo, para sa pagpapahayag si Jesus ay muling nabuhay. At yan ang paanyaya sa atin, mga minamahal na mga kapatid, na tayo ay maging lingkod. Tayo ay maging alipin, hindi lang ng Panginoong Diyos, kundi ng ating kapwa. Ialay ang ating buhay para sa Ebanghelyo, para sa pag-ibig natin sa ating kapwa. At doon tayo tunay na nagiging dakila. Sapagkat kung patuloy tayo na magmamataas sa ating sarili, kung patuloy tayo na hangarin natin yung mga malalaking bagay, hihingi natin sa Diyos ang mga malalaking bagay, hindi ipagkakaloob yan sa'yo. Magpakababa ka muna. Maramdaman mo muna ang pagdurusa sa buhay na ito. At sa pagdurusa natin, sa hirap, sa pagpapagal natin, tayo ay patuloy na binibiyaan ng Diyos. Sa pagpapagal natin, sa paghihirap natin, at nananatili tayo sa pananampalataya natin, tayo ay lalong nagkakamit ng mas malalaking biyaya mula sa Diyos. Yan ang aral ng buhay ni Santiago. Yan nawa ang maging panuntunan natin sa buhay sa pagsunod natin sa ating Panginoong Jesucristo. At nawa, lahat tayo ay mag-alay ng ating buhay para sa ating Panginoong Diyos, para sa ating kapwa, upang tayo ay patuloy na dakilain ng Diyos hanggang sa buhay na walang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Santiago, kapatid ni Juan, ay tinawag mula sa pagsusuri ng kanyang lamba upang sumunod kay Kristo. Sa tulong ng apostol na natutong maglingkod sa iba, manalangin tayo at sa bawat panalangin ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga lingkod ng simbahan, naway gampanan ang kanilang tungkulin sa diwa ng paglilingkod at paglalaan ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naglilingkod sa bayan, naway makatupad sa kanilang tungkulin na may katapatan at pag-aalay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Magkaroon nawa ng maraming kabataang bukas loob na tutugon sa tawag para sa pagpapari at buhay relihiyoso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway matutong makibahagi sa kalis ng paghihirap ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway tanggapin sa kagalakan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. At sa saglit na katahimikan nating itaas sa Diyos ang lahat ng ating mga personal na panalangin at kahilingan. Diyos na aming Ama,
Tulungan nawa kami ng mga panalangin ni Santiago at paglalapit namin sa iyo ng aming mga kahilingan. Nawa ang paglalakbay namin ito sa buhay ay mamukod sa paglilingkod sa iba. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa mga kamay sa kapunya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanang banal. Ama naming lumikha, dalisayan mo kami pakundangan sa nagliligtas na binyag ng iyong anak upang sa kapistahan ni Apostol Santiago na niloob mong unang makainom sa kanyang kalis, kami makapaghandog ng haing iyong tinatanggap na matamis. Sa pamamagitan ni Hesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tuning ang marapat ni Ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo."
Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Melrey na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa ni Santiago Apostol, ng iba pang mga apostol, kaysa ni San Fernando na aming patron at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang lahat po ay magsitayo. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
huwag mo kaming ipagdulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Kapayapaan. Ang lahat po ay magsiluhod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami tulungan mo pakundangan sa pagdalangin ni Apostol Santiago. Ngayong sa kapistahan niya ay masaya kaming nakinabang sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Inaanyayahan po sa unahan ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal sa simbahan, nakatakdang mga ibang bansa at sasailalim sa pagsusulit para po sa panalangin at pagpabasbas. At kasunod din po nito ang pagbabasbas ng mga religious article. Ama naming mapagmahal, sa nagmumula ang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo ang mga kapatid naming ito na nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal na katakdang mga ibang bansa o sasailalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulog ang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwanag na kaisipan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap buhay, kaligtasan sa anumang kapahamakan at katuparan ng kanilang mga kahilingan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adhikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatagin mo sila sa pananampalataya, patibayin sa pag-asa at pag-alabin sa pag-ibig. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ng pagpapala ang mga kasangkapan sa pananalangin upang ang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at paghahangad ng buhay sa kalangitan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Palakpakan po natin ang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal. Ang lahat po ay magsitayo. Maraming salamat po sa inyong lahat na nakiisa sa ating banal na pagdiriwang ng misa, gayon din sa mga nakiisa sa atin via online streaming. Sumainyo ang Panginoon. At sumayrin. Iyukunin niyo ang inyong ulo at tanggapin ang pagbabasbas. Ang Diyos na nagtayo ng simbahang nasasalig sa mga apostol ay magawad nawa sa inyo ng pagpapala bilang tugon sa mga panalangin ni Santiago ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos nawa ay siyang magbunsod sa inyo para tularan ang halimbawa ng mga apostol upang inyong mapatunayan sa lahat ang inyong katapatan sa Kanya ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aral ng mga apostol ay nagpatatag sa inyong pananampalataya. Ang kanilang mga panalangin ay magbunga nawa ng inyong pagsapit sa tahanang tunay at walang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo kayong nagmamahal at naglilingkod sa Diyos sa kapwa. Salamat sa Diyos.